Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa sponsor natin ngayong umaga, katuwang natin dito sa ating channel, Ma'am Gloria and Don. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. And greetings po sa mga uma-attend sa Southwest 5C Morning Service sa Jeddah. So, hello po sa inyo na sumusubaybay dito po sa ating channel. I hope marami pong kayo natututunan dito sa ating daily devotion. Ngayon po, tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa practicing the presence of God. Yung presensya po ng Diyos, ito po ay isinasabuhay natin, knowing that the Lord is watching all our steps. Alam ng Diyos lahat ng mga decisions natin, alam niya ang laman ng puso't isipan natin. Now, dito po sa 2 Samuel chapter 12 verse 12, ito po ang sinabi ng propeta ng Diyos kay David. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Yung kasalanan daw ni David, ginawa niya ng sekreto. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang paparasahan at makikita ito ng buong Israel. Now, ano po yung nangyayari dito? Bigay ko lang po sa inyo yung background. I hope nasundan natin yung mga devotions natin na itong mga nakaraan. Nung mga panahon na si David po ay nagtamasa ng victory after victory, tagumpay after tagumpay. Binigyan siya ng Diyos lahat ng biyaya, pagpapala, blessings. No, talagang naging hari siya ng Israel, ang lawak ng teritoryo niya, lahat ng mga kalaban niya, natalo niya, at successful talaga yung lahat ng ginagawa ni David sapagkat tinutulungan siya at sinasamahan siya ng Diyos. Now, there was a time na si David nung dapat nandoon siya nakikipaggera nananatili sa kanyang palasyo at habang nagmamasid-masid siya, meron isang babaeng nakita naliligo, si Bathsheba. Nagustuhan niya ito pero nalaman niya na yung asawa pala ni Bathsheba ay yung isa sa kanyang magigiting na sundalo, si Uriah. Now, hindi nagpatinag ito si Haring David, no? And I believe talagang inuudyo ka na siya ng Diyos. Don't do it, David. Huwag mong gawin yan. Masama yung gagawin mo. Pero, nanaig yung tawag ng laman. At mas pinili pa rin ni David na magrebelde sa Diyos at kuhanin ito sa Bathsheba bilang, sipingan si Bathsheba. Now, yung asawa po ni Bathsheba is si Uriah. Si Uriah po ay one of David's mighty men. Kumbaga, protector to ni David. Isa to sa mga nagpro-protekta kay Haring David at lumalaban para kay Haring David. Pero dahil nagustuhan niya yung asawa ni Uriah at nabuntis niya yung asawa ni Uriah, kailangan niyang pagtakpan yung kasalanan niya. So, ang ginawa niya, inutusan niya yung kanyang kasundaluhan na si Uriah ilagay doon sa front line. Meron silang ginigera na dun siya sa front line at sinisigurado ni David na itong si Uriah mamamatay. No? So, yun nga yung nangyari. Si Uriah namatay. Yung kumbaga, magandang setup to para talagang murder talaga to. Mapapagtakpan yung kasalanan ni David. Parang malinis na malinis, walang nakakita. Pero alam niyo po, sinasabi sa Biblia, yung lahat ng nangyari na ito, nangyari sa harapan mismo ng Diyos. Alam na alam ng Diyos yung sekreto na David. And sabi nga po dito sa 2 Samuel chapter 11, yung pinakahuling talata doon, na yung Diyos hindi natuwa sa ginawa ni David. Now, kaya dito sa 2 Samuel chapter 12, nagpadala ang Diyos ng isang propeta, si Nathan. Nilapitan si David. Si Nathan nagkwento ng isang istorya. Sabi ni Nathan, merong isang taong mayaman, ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang mga tupa, pero nagkaroon siya ng bisita. At nung nagkaroon siya ng bisita, yung isang mahirap na may isang babaeng tupa, yun pa yung kinuha niya, kinatay para ibigay dun sa kanyang bisita. At si David, sa sobrang inis ni David, galit na galit siya dun sa pinapakinggan niyang istorya kay Nathan. Sabi ni David, tingnan po natin, napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong yan. Kailangan magbayad siya ng 4 beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Tapos sabi siguro tumatango-tango lang si Nathan, no? Sabi niya, David, ikaw ang taong yan.
Ninakaw mo, kinuha mo ang babae ni Uriah, ang asawa ni Uriah. Pinapatay mo siya. Ito pa yung sasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan, ginawa kitang hari, David ng Israel, iniligtas kita sa mga kamay ni Saul, ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayanan ng mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda, mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Kaya ko bigay sa iyo lahat ng gusto mo. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambayanan. So, ito po, yung kasalanan ni David, may consequences po. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang sambahayan at sa buong bansang Israel. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayan ko ang iyong sambahayan, sa harap mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. At naganap nga to exactly. Yung mga concubines ni David, sinipingan in broad daylight. No? That's a different topic, mahabang topic yan, pero exactly yan po ang natupad. Ginawa mo ito ng lihim hayagang kitang paparusahan at makikita ng buong Israel. At dito po, after marinig to ni David kay Nathan, sabi niya, nagkasala ako kay Yahweh. At sabi ni Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ay ang mamamatay. At lahat ng mga consequences ng iyong kasalanan mangyayari pa rin. So ito po yung teaching natin ngayong umaga mula sa mga talatang ito. God sees even our most secret deeds. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos kahit anong mga kasalanan natin na pinakatago-tago. God sees, God knows even our most secret deeds. Kahit anong kasalanan na sekreto natin, akala natin hindi nakikita ng Diyos, alam ng Diyos yon. Pangalawa, God will not let the guilty go unpunished. Sabi niya po yan sa Nahum. No, the Lord will not leave the guilty unpunished. Lahat po ng kasalanan paparusahan talaga ng Diyos. At si David, kahit si David kaibigan na ng Diyos, paparusahan pa rin ng Diyos. Because God will not let the guilty go unpunished. Pangatlo po, God is loyal to no one but Himself. Ang Diyos po, walang favoritism. Hindi niya favorite si David na okay, kahit David magkasala ka, okay lang yan, papalampasin ko. Yung Diyos, loyal siya sa sarili niya, hindi kay David. God is loyal to no one but Himself. Kaya kahit si Moses pa yan, kahit si David pa yan, kahit si Abraham pa yan, o kahit sino pang tao yan, pag nagkasala, hindi ito tolerate ng Diyos at sasabihin, okay, dahil kilalang tao ka naman sa Biblia, hayaan ko na yung kasalanan mo. God is loyal to no one but Himself. Pang-apat po, God forgives but does not always remove the consequences. Yung Diyos po nagpapatawad, kagaya nga po sa huling mga talata na binasa natin kanina. Inamin ni David na nagkasala siya at sabi ng Diyos sabi ni Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh, pinatawad ka na ng Diyos. Pero yung consequences, kailangan mo pa rin harapin. God forgives but does not always remove the consequences. Hindi po all the time tatanggalin ng Diyos, alisin ng Diyos yung mga consequences. Kung ikaw ay may pinatay, papatawarin ka ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na makukulong. Hindi ibig sabihin nun, malulusutan mo ang hustisya dito sa mundo. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito sa istorya ni David? Alam niyo po, pag binasa natin itong mga talatang ito, napakarami nating matututunan. Napakaraming wisdom dito sa mga talatang ito. Na magbibigay lang po ako ng ilan. I hope may apply po natin sa ating mga buhay. Number 1, fear God. Katakutan po natin ang Diyos. Kasi wala pong lihim sa Diyos. Wala po tayong pwedeng gawin na hindi nakikita ng Diyos. At lahat po ng kasalanan hindi papalusutin ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po lahat ng tao namamatay. Kasi po lahat ng tao nagkasala. May kabayaran talaga sa kasalanan. At dapat po natin katakutan ng Diyos. Kasi hindi hayaan ng Diyos na yung nagkasala hindi maparusahan. Pangalawa po, repent quickly. Magsisi po tayo ng mabilis. Mabilis tayo dapat magsisi pag nakagawa tayo ng kasalanan.
aware tayo doon, conscious tayo, sensitive tayo sa pangusap ng Diyos at humihingi agad tayo ng tawad. Kasi po, pag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, magpapatong-patong po yan. Isipin niyo po si David, kung sana nagsisi na siya ng una pa lang, hindi na sana nagpatong-patong yung kasalanan niya ng pagsisinungaling at pagpatay kay Uriah. So let's repent quickly. Kung ikaw may nagawa kang mali, you have to be quick to repent. Sabihin mo agad sa Lord, I'm sorry. Pangatlo po, run to Jesus. Ito po ang isa sa pinagpapasalamat o pinaka-pinagpapasalamat natin sa lahat. Kasi pag nagkasala tayo, pwede tayong tumakbo sa ating Panginoong Jesucristo, sa krus ng Panginoong Jesucristo, at sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi lahat ng kasalanan ko, naparusahan na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po, yun ang pinagpapasalamat ko, no? Kasi totoo po, na walang kasalanan na hindi pagbabayarin ng Diyos. Pero ang maganda po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagbayad. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus. Inako niya ang kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. That's why, when we sin, when we ask for God's forgiveness, we run to Jesus. Lumalapit tayo sa Panginoong Jesucristo at sinasabi natin, Lord, thank you. Namatay ka doon sa krus. Dahil doon, yung kaparusahan na dapat kong tanggapin, naparusahan na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo pwede nang tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Pangapat po, let's face the result of sin. Harapin natin yung resulta ng ating kasalanan. Minsan yung mga consequences ng kasalanan natin, inaalis din ng Diyos, no? Nagpapasalamat tayo sa mga ganung pagkakataon. Pero hindi all the time. May kasalanan tayong gagawin na walang consequences, yung inaalis ng Diyos yung pati consequences. Minsan talaga kailangan turuan na tayo ng leksyon ng Diyos. Kapag may ginawa kang kasalanan, patatawarin ka ng Diyos, pero yung consequences nandun pa rin, kailangan mo pa rin harapin. Kung meron kang taong sinaktan, marahil mahal mo sa buhay, sinaktan mo, pwede ka patawarin ng Diyos. Pag humingi ka ng tawad, of course. Pero yung nasaktan mo, nasaktan pa rin. You really have to face that consequence na kailangan mong kausapin yung tao na yon, harapin yung galit niya kung galit siya sa'yo, or suyuin yung tao na yun kung asawa mo siya or kaibigan mo. We have to face the result of our sins. Hindi all the time inaalis ng Diyos yung consequences ng ating mga kasalanan. Now, kung ayaw nating harapin yung consequences o resulta ng ating kasalanan, napakahalaga po nung number 2, no? Repent quickly. Yung nagkasala ka pa lang, alam mo na sa sarili mo, humingi ka na agad ng tawad, no, sa Diyos. Humingi ka na agad ng tawad dun sa taong ginawan mo ng kasalanan. You repent quickly. Mabilis kang tumalikod sa kasalanan. So, ilan lang po ito sa mga application, no, pag binasa na ito yung 2 Samuel, chapter 12. Gusto ko pong balikan ito sa mga susunod nating devotion later on kasi napakarami pong wisdom na mapupulot po natin dito sa mga talatang ito. So, ilan lamang po ito, no? Fear God, katakutan mo yung Diyos. Dahil yung Diyos, He is loyal to no one but Himself. Hindi kanya favorite. Hindi niya tayo favorite. In a sense na, pag may ginawa ka kasalanan, okay, hayaan mo na. Favorite ka naman yan eh. Yung Diyos natin, hindi konsentidor. We have to fear God, katakutan natin ang Diyos. Repent quickly, run to Jesus, and face the result of our sins. Now, para po sa ating discussion, why should we be quick to repent? Bakit po tayo mabilis dapat magsisi sa ating mga kasalanan? Na kapag nirebuke tayo ng Diyos, kinausap tayo ng Diyos, or nandun pa lang tayo sa proseso na gagawa tayo ng kasalanan, nangungusap na yung Diyos sa atin, mabilis tayong magsisi. Bakit? Ano yung mga benefits nun sa ating Christian life kung mabilis tayong magsisi sa ating mga kasalanan? So let's discuss this in our discussion group. And by the way, sa Monday, sa baba ng comment section na to, ilalagay ko yung link ng ating online discussion. Ilalagay ko rin yun sa Facebook page para makapasok kayo doon. 8 p.m. Everyday po ito from Monday to Saturday, 8 p.m. Philippine time. Pwede po tayong mag-join sa ating online discussion. So, ilalagay ko po yung link sa baba, sa comment section ng video na ito. Ilalagay ko rin to sa aking iba pang mga social media channels and Facebook page.
So, tingnan nyo na lang po, i-click nyo lang yon, papasok na kayo doon sa ating Zoom. Zoom po ito, Zoom meeting, para po sa ating mga online discussions kung wala po kayong kadiskusyon. Now, para po sa ating panalangin, Father, thank you because you are slow to anger and abounding in love and mercy. Forgive me for all my sins. Thank you for your grace. All my sins have already been punished in the body of Christ. I am now forgiven. Enable me to turn away from my sins. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating panalangin. At para po sa comment section natin, kung meron po kayo natutunan, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.